Okay, sa punto pong ito mga boss, pag-usapan naman natin, ako kanina nga nabanggit na natin na kahapon biglang umulan, nagkaroon ng thunderstorm. Baha kagad yung mga kalsada. Yes, and Audrey, isa sa mga major factors no kung bakit bumabaha din agad kasi yung mga daanan ng tubig, yung mga sewage natin, minsan hindi maiwasan na puno ng mga basura, ganyan. And ngayong buwan po pala, celebrate din natin yung Environment Month. At this morning, makakapiling po natin yung Executive Director ng National Solid Waste Management Commission to talk about the Environment Month. Let's all welcome Engineer Eligio Ildefonso. Good morning, sir. Welcome. Sir? Good morning, boss. Good morning, Sweden and Audrey. Sir, And also, I want to greet the DNR for its 28th anniversary. Ay, congratulations. Marami tayong kaibigan dyan sa DNR. DNR, Katabi lang yes. ng PTV4 yan eh. opo. Yes, magkapitbahay lang tayo. Okay sir, at maaari niyo po ba kaming kwentuhan kung ano yung mga magaganap or mga activities sa darating na itong Environment Month? Simula nung June 1, actually, nag-launch kami ng maraming programs relating to Environment Month celebration. At kasama dito, for today, magla-launch kami ng simultaneous estero cleanup nationwide, then including coastal cleanup. Then tuloy-tuloy din yung mga natin sa mga regional offices natin ng Environmental Management Bureaus at ang Department of Environment and Natural Resources para itaguyod ang tamang pamamahala ng basura. Sir, napakaganda pong project niyo, no? Lalo na yung mga estero clean-up po ninyo. Napapanahon po, lalo na ngayong tag-ulan. Sir, kami po ba, for example, yung mga kabataan, yung mga nanonood po nating viewers, ano po ba yung mga simpleng paraan para po mapangalagaan natin yung ating kalikasan na pwede niyo pong mabanggit? Ang itinuturo namin sa mga estudyante, mga kabataan, sa lahat ng level, yung pagkolekta ng mga recyclable kahit sa bahay pa lang nila para dalhin sa school, especially sa Manila, kung saan limited na yung space para gawing tapunan. Kailangan yung mga yung tingin nila ay basura pero recyclable, dapat dalhin na sa school para doon ay pwede nilang ipalit ng school supplies. Meron kaming tinatawag na National Eco-Servers Program kung saan lahat ng mga estudyante ay in-encourage to bring all the recyclables from their houses. At doon, sa bawat school na kung saan sila pumapasok, meron silang Eco-Savers Bank account, bank book, kung saan every recyclable materials, meron silang equivalent peso na i-credit sa kanila. And any day of the year, school year, ang gamitin yung naipon nila doon na pangbili ng school supplies. So kita mo, yung pag may dala ka ng mga recyclable materials, dadali mo sa school Right. at may co-convert siya sa money or funding para pambili naman ng mga libro at saka school supplies. Yes, at in-encourage namin, yung, kahit yung mga hindi estudyante, kung may mga kilala silang mga estudyante, ipadala sa kanila na yung mga recyclable. Parang nagbigay ka na rin ng pera sa bata, di ba? Parang sa simpleng salita, basura ay kapalit mga libro. Yes, Yes. mga notebook, mga Notebooks. ballpen, lapis, at iba pang mga school supplies. Magandang proyekto yan ng ng DNR. Right, Audrey. Kaya lang, sir, outside of school po, for example, sa mga barangay, pinapatupad naman natin waste segregation, Kaya lang hindi rin po maiwasan na minsan, hindi po nasusunod yung ating tamang waste management. Sir, pagka ganyan po ba, do we implement any sanctions sa ating mga barangay, sa mga bahay po, ganyan? Yes, may mga kaukulang sanction sa mga hindi nagpapatupad yan. Simula sa barangay, dapat ipinapatupad ng mga barangay solid waste management committees yung tamang pagsisegregate at tamang pagre-recover ng mga recyclable materials. At sa mga hindi tumutupad, may kaukulang kaparusahan o multa. Alam niyo po, ang populasyon po natin, lalo na dito sa Metro Manila, talagang parami na ng parami, no? At hindi maiiwasan, dumadami na rin yung mga bahay. Ay lagusan ng tubig, instead na lagusan na tinitirahan na siya. Ngayon, ang talaga pong problema po natin ay yung control din sa ating mga kababayan na huwag magtapon sa mga lugar na hindi dapat. Ano po bang nagiging problema at ano po yung solusyon talaga dito? Kulang po ba talaga ng political will? Kasi minsan dapat magsimula to sa mga LGUs. Combine yung political will tsaka yung kawalan ng disiplina na rin ng mga tao
kumbaga wala pa rin respeto sa ibang mga namumuno. So, yun yung pinakamalaking challenge natin dito sa pagpapatupad ng tamang pamamahala ng basura. Kailangan talagang disiplinahin ng bawat mamamayan. Lalong-lalo na tungkulin ng bawat paglilinis sa ating kapaligiran. Sir, bilang engineer, enough pa po ba yung mga landfills na pinagtatapunan ng basura dito sa Metro Manila o kailangan na natin mag-extend sa mga nearby provinces? Hindi, kahit kailan hindi naging sapat yung pagtatayo o pag-operate ng sanitary landfill within Metro Manila. Imagine nyo na lang na 2 lang ang sanitary landfills within Metro Manila. Kung kaya, mas marami yung mga hinahakot ng basura inilalabas sa Metro Manila, katulad ng pagdadala sa mga sanitary landfills sa Bulacan, sa probinsya ng Rizal, hanggang yung pinakamalayo sa Clark. So, dahil kulang na kulang yung sanitary landfills natin. Kung kaya, ang aming opisina ay naghahanap ng ibang teknolohiya na pwedeng pang-address dyan sa patuloy na pagpapatayo ng sanitary landfill. At tinitingnan natin dito yung more recovery, including energy recovery sa mga basura. Sa iba bang bansa, engineer, meron po ba kayong mga gustong i-adapt na ginagawa nilang sistema para maibsan yung ganitong problema sa kanilang community? Yes, ang tinitingnan natin yung model ng sa Singapore. At kilalang-kilala ng Singapore, napakalinis. Ang lahat ng mga basura nila ay nare-recover. Yung iba na recyclable, nire-recycle nila. Yung hindi na mare-recycle, yun yung kino-convert nila into energy. Kung ikay mamamasyal lang sa Marina Bay Sands sa Singapore, yung overlooking nun sa building na yon, makikita mo yung Gardens by the Bay. Underneath that Gardens by the Bay ay waste to energy, including wastewater. Kino-convert nila into energy at malaking bagay yung contribution ng yung waste to energy sa energy requirement ng bansa. Isa rin tinitingnan natin yung model ng Japan and Korea. Yung Korea, yung pinakahuling nakita namin at gusto namin i-feature dito, yung waste to energy nila, incinerator. Kino-convert nila without direct burning yung basura, pero nagproproduce siya ng heat at yung heat na yon yung magpapatakbo ng generation ng energy. At yung mga facilities na yon ay hindi totoong malayo sa syudad, nasa mismong gitna ng syudad yung mga waste to energy nila at hindi nangangamoy. Yung isang nakita namin doon ay katapat na eskwelahan. Ang pagitan lang nila ay kalsada. Isang kalsada lang. So, ganun yung mga models na gusto nating ipakita rin na kaya rin dito sa ating bansang Pilipinas. Yes. Engineer, sana one day we'll be able to adopt the strategies na pwedeng gawin po dito sa Pilipinas. Pero kasi nabanggit din ni Audrey na dito po sa Metro Manila, lumalaki din talaga or malaki na talaga yung population natin. And kaakibat po niyan ay yung pagtatayo rin ng mga mas marami pang structure. And yung mga buildings po na yan, construction po na yan, ay nakaka-apekto din po sa ating kalikasan. Sir, what is your take on that? May mga regulation po ba tayo or policies bago magtayo ng mga maraming building or what? Sa ngayon ay kinakarap ngayon yung National Building Code at ginagawang Green Building Code. Kumbaga, i-incorporate na yung mga environmental management system sa bawat itatayo mga structure. Isang halimbawa dito, yung pag-incorporate ng materials recovery facility sa bawat subdivision, sa bawat na building. Yung materials recovery facilities na yun ay ito yung paglalagakan ng mga recovered recyclable. So, bawat structure dapat meron nun para makikita natin ngayon yung flow. Yung pathway ngayon ng basura ay hindi direkta sa sanitary landfill or tampakan ng basura, kundi marirecover sa pamamagitan ng materials recovery facility, didiretso ngayon sa recycling facility. Ganon pa yung gusto nating makita. At nasimulan na natin yon. Yung pondo po nito, saan po manggagaling? Ang pondo, ino-open natin ito sa public-private partnership. But of course, initial dito dapat may initiative na gagawin ng mga local government. Mayroon silang authority to collect payment
For example, garbage fee, pwede silang mangolekta. Environmental fee, meron silang authority to collect that. So, dapat yung mga kinokolekta na yun, doon pupunta yung mga infrastructure support. Para sa yung mga mamamayan ay mayroong magkikita silang katibayan na doon pumupunta yung may binabayad. Engineer, by any chance ngayon ba, meron na tayong model na green building dito sa Metro Manila? Marami ng mga green buildings, although pa isa-isa, sinimulan nito ng mga malalaking company katulad ng Ayala Group of Companies, ng local companies, at iba pa, including yung grupo ni MVP. So, ito yung mga grupong sa business mismo, yung pinopromote nila yung environmental management and stewardship. So, nagiging responsible ngayon ang business sector sa environment. Sir, you mentioned kanina na at the moment, kina-craft po itong National Building Code. Sir, are we looking at any timeline kung kailan kaya ito matatapos and finally mai-implement? Within this year, lalabas na yun. Anytime lalabas na yun. In fact, most of the parts already being implemented at sinusunod na ng mga engineers. Kasi yung pag-craft nun ay kasama grupo ng mga professionals, mga architects, mga engineers. So kasama sila doon sa pagka-craft ng Green Building Code. Okay, sir, meron pa bang mga activities na yung mga boss natin na nanonood ngayon maring nilang daluhan or makipag-participate yan sa may celebration ng Environment Month? Katulad ng sinabi ko nga, bukod dun sa stereo cleanup nationwide, may mga symposiums din kaming gagawin, especially next week, the whole week next week, from June 22 to 26, mayroon kaming integrated waste management exhibition na gaganapin sa Sky Dome sa SM North. At hinihimok namin, in-invite namin ang bawat boss na sana pumunta doon para makita kung ano-ano yung mga available system, available technologies sa waste management. So both solid waste and wastewater management technologies ay makikita doon. We invite all the local government units na pumunta doon para makita nila kung ano yung mga posibleng i-adapt nila sa kanilang mga bayan. Okay, maraming salamat sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umagang ito. Nakasama po natin ang Executive Director ng National Solid Waste Management Commission na si Engineer Elhio Ildefonso. Alam niyo po, ako'y naniniwala na may chance pa ang Pilipinas makarecover tayo sa ganitong pollution, dahil makikita naman natin, partner, yung resulta nung sa Davao City at sa Marikina, napakalinis na lugar kasi may political will at nadidisiplina yung mga tao. Okay, marami pa po tayong pag-uusapan. Diyan lamang po kayo. Magbabalik pa ang Good Morning Boss.